Oh, ang ganda! Tingnan nyo naman. Sakto-sakto lang. Ayan o, yung cream cheese na palaman. Tikman natin. Kaso lang medyo mausok-usok pa. So, mainit. Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Gagawa tayo ngayon ng pandesal na may cream cheese. Ayan. So, meron tayo ditong 1 cup na warm milk. Tapos, lagyan natin siya ng 1 tablespoon na sugar. At, etong ating active dry yeast. So, mix lang natin. And then, so, ayan, tatakpan ko lang siya ng plastic wrap para mag-activate yung ating yeast. Ayan. Ito na po yung ating mixing bowl. Nilagay ko na dito yung 3 and 1/4 cups na all-purpose flour. May sugar na rin dito na 1/4 cup plus 1 tablespoon. Meron na rin 1 teaspoon na salt. Ayan, imimix ko lang. So, ito na po yung ating milk tsaka yung yeast na may kasamang sugar. Add na po natin dyan sa ating flour and sugar mixture. Ayan yung 1 egg at 1/4 cup na oil. Ayan, mix lang natin siya. Pwedeng spatula yung gamitin or yung iba, fork. Para pag nilagay natin sa mixer, hindi magtatalsikan yung ating flour. Kung ima-manual mo siyang i-mix, kaya naman, kaso lang medyo matagal. Kailangan mo ng talagang lakas ng braso. Kaya, ayan, buti na lang may stand mixer ako. So, yan, pwede na yan, oh. Yan, imimix na natin siya ng siguro mga 8 to 10 minutes. Pwede na nating tanggalin to kasi ayan, naipon na yung dough sa gitna. So, pwede na yan. Paalsahin. Okay. Ayan, pwede na yung gamitan ng spatula or yung iba kinakamay. Basta malinis lang yung kamay. Ganyan. Ayan. Dito na siya sa bowl. Tapos may konting oil lang yan para hindi siya dumikit. So, pwede pa natin lagyan dito sa taas. Bago natin takpan ng plastic, tsaka paalsahin natin. Yan, konting oil lang para hindi lang siya ma-dry, tsaka hindi siya dumikit sa plastic mamaya pag umalsa. Yan, pwede na yan. So, ganyan po siya. Ayan, tinakpan ko lang ng plastic wrap, tsaka paalsahin muna natin. And tapos, gagawa pa rin ako ng isang ube pandesal, pero hindi ko sure kung malalagyan ko pa siya ng palaman kasi yung aking cream cheese ay 1 bar lang. So, pwede naman yan na plain na lang. Pag halimbawa, walang cream cheese. Tara, gawa tayo ng ube pandesal. Ito na po pala yung mixture ng ating flour, sugar, tsaka yung salt para sa ating ube pandesal. So, halos same lang po yung sukat neto dun sa original na pandesal na ginawa ko. Ang pagkakaiba lang, meron po siyang ube flavoring na 2 tablespoon sa isang recipe. At ito na po yung ating warm milk, yeast, tsaka 1 tablespoon na sugar. Pwede na natin dito i-mix. Ganun pa din ang gagawin. Ayan, imimix mo lang yung ating sugar, flour, and salt. Tapos, itong ating mixture ng yeast and warm milk. Ayan, andyan na. 1 egg. At 1/4 cup na oil. At yung ating ube. 2 tablespoon to na ube flavoring. Mix-mix lang natin bago natin ilagay sa stand mixer. So, ayan, nandyan na siya. Ayan, pwede na to. Dito ko na lang siya paalsahin sa aking mixing bowl kasi wala naman na akong ibang gagawin na dough.
Ito na po yung ating ipapalaman na cream cheese. Ayan, isang bar lang siya. So, hindi ko alam kung kakasya to sa dalawang recipe na gagawin kong pandesal. At, ayan na umalsa na yung isa nating dough. Ganda ng pagkaalsa niya. Maingay yung aking air fryer kasi nagsasalang ako ng air fried na pork. At, so, sprinkle lang natin ng konting flour para pagka pinrest natin siya para lumabas yung hangin. Ayan, hindi didikit sa kamay. Ayan, lagyan din natin to ng konting flour yung ating board para hindi siya dumikit pagka nilapag na natin yung ating dough. Ganyan na siya. So, yung ating dough, hiwain lang natin siya half. Ayan. So hinati lang natin siyang half. Tapos, ayan. Divide natin siya ng 12 pieces. So, ayan. Tinatansya ko lang siya sa laki niya. Ayan. Kasi itong isang size ay medyo maliit. So, yan. Tansya-tansya lang. So, 12 pieces. Bilog muna natin saglit. Ganyan. Set aside. Tapos, i-rest muna natin siya ng mga ilang minutes bago natin lagyan ng palaman. Ganda ng dough, diba? Ang lambot. Ayan. Minsan may nag-o-order din sa akin itong pandesal. Pero bihira lang. Kumbaga, napapractice ko siya dito para lang sa pang-consume namin. So, ayan na, yung ating 12 pieces na dough. Medyo maliit yung isa. So, pag medyo maliit yung isa na dough, babawasan ko lang yung isa, tapos i-add ko lang. Tapos, i-rest mo lang siya. Ayan, bago natin lagyan ng palaman. So, ganyan na yung ating dough na binilog ko lang. So, habang nilalagyan natin yung ibang dough ng palaman, takpan lang natin siya para hindi siya ma-dry. So, ito pong video na to, request to ni Eliza na kasama ni Dadong sa trabaho, tsaka si Maria Perez. Ayan. Pasensya na medyo matagal na bago ko nagawa itong video na to. Kasi nga, bisibisihan. Actually, hanggang ngayon, hindi pa kami tapos dito sa basement. Almost 90% na po yung nagawa nila dito sa basement. Pero, napag-isipan nila na yung sahig. Dapat, lagyan na rin ng vinyl. Kasi walang vinyl yun eh. Para, yung mga baseboard, tsaka yung dulo ng dingding, hindi masayang yung pintura. Kasi, diba, pag, halimbawa, hindi nila malagyan sa ngayon, at sa sunod na taon na naman, sunod na summer, masasayang yung baseboard na ilalagay sa ngayon, tsaka yung pintura, diba? Kaya para isahan na lang, ayun, bumili sila kanina ng vinyl na para sa sahig dun sa baba. Kaya, ayun, siguro mga additional 1 week pa bago nila matapos yung lahat. So, ito yung cream cheese na to. Isa-slice ko siya ng pahaba, 3 parte. Kasi medyo makapal siya pagkahatiin ko lang. Alam mo yung paggawa ng pandesal, yung paggawa ng mga tinapay, ano din eh, pagka yung sariling sikap mo lang na natuto ka, kailangan,
alam mo yun, mag-research ka din kung ano yung mga technique, ano pa yung mga ibang tips para mapadali at maging maayos yung paggawa mo ng tinapay. Kasi sa una talaga, Diyos ko, parang mga bato yung nagawa ko. Natatawa nga ako pagka pinatikman ko sa kanila. Hindi nila makain. Kasi nga matigas yung tinapay, yung kanyang kinalabasan. Pero sa ngayon, may tira pa rin minsan. Pero, alam mo yung pinagsawaan na, kasi madalas na akong nagawa ng pandesal. Ganun lang nangyayari. Kaya, ng mga, parang buwan na rin ako bago makagawa nito. Yung last ko nagawa, na nag-bake ako is nung nag-camping pa kami. Ayun. Tapos yun, yung pinractice ko na naman yung empanada. Tapos, yan, para, so ayan na-slice na siya. So, 3, 6, 9, 12, 18. So, bali yung 6 mamaya, walang palaman. Doon sa ube na lang yung hindi ko lagyan ng palaman. At pwede na tayong naglagay ng palaman ng cream cheese. Yan. So, adjust ko na lang yung camera ko para makita nyo kung paano ko ilagay yung palaman. Ayan. Lipat muna natin dito para mahawan yung ating board. Ayan. Ayan, nakarest na yung dough natin. So, malambot na siya. Pwede rin, ayan, lagyan natin ng konting flour para hindi siya dumikit. So, i-flatten lang natin. Konti, ganyan. Tapos, lagyan natin ng cream cheese. So, yun yung ating cream cheese. And then, i-sealed lang natin yung madulo. Ganyan. Yung iba ginaganon. Ako, ginaganon ko. Okay lang yan. Basta, ma-seal mo lang ng maayos yung dulo niya. At hindi siya bumuka. So, ganyan lang. Ayan. And then, lagyan natin dito ng breadcrumbs. Ayan. At, itabi muna natin dito sa ating baking tray. So, ulitin ko lang. Ganyan. I-flatten natin ng konti. Tapos na yung aking niluluto. Tapos, ayan. Lagyan ulit ng palaman. Ganyan. Ginaganto siya para masigurado na sealed itong mga dulo niya. At lagyan ulit ng breadcrumbs. Yan, uulitin lang po ninyo yung process hanggang sa lahat ng dough ay malagyan ng palaman. Pero halimbawa, kukulangin kayo ng palaman, pwede naman na plain na pandesal lang, diba? So, ganyan. So, tatapusin ko na lang to lahat ng plain na pandesal at papakita ko na lang sa inyo yung sunod, itong ating ube pandesal. So, ganyan na yung kanyang dough. Ayan, kulay ube talaga siya, tsaka amoy ube. Para hindi din naman siya dumikit, lagyan natin ng konting flour. Tsaka yan, hatiin ko na lang ulit sa dalawa at hatiin natin sa 12 pieces ulit. Tansya-tansya lang yung laki ng dough. Ganun. So, nilalagyan ko lang din ng flour yung kamay ko kasi nga, dumidikit. Yung iba nilalagyan nila ng oil yung kamay nila.
Yan, bilog-bilugin muna natin bago natin ilagay yung palaman. Ganda ng dough. Yan. Dati mabagal din ako gumawa nito. Ngayon kasi syempre kabisado mo na. So, medyo bumilis na ng konti. So, ito na po yung ating ube na dough. Ayan. So, na yung ating yung mga lumang plastic na ginamit ko. Hindi ko muna yan tinatapon. Kasi, diba, mahal din to. Yung isang ganito, mahal kaya yan. Parang 15 ata yan. Ewan ko kung tumaas na. So, yung mga tira-tirang ginamit ko, takip ko kanina sa yung pagpaalsa ng dough, tinatabi ko yan. Tapos yun, itakip ko dyan. Para tipid. Ay, kukuha ka na namang bago, diba? Ayan. So, i-rest muna natin siya saglit bago natin lagyan ng palaman. Yan. So, dahil yung iba, wala ng palaman, dahil yun nga, ilang pieces lang tong may palaman, 18 lang. Magiging plain na lang siya. Dahil plain na lang, ayan o, yung naka-rest na dough, bilugin ko na lang siya ng maayos. And then, lagyan natin ng breadcrumbs. Ganyan lang din. Wala lang palaman. Yan. Tapos breadcrumbs. Yan. Hindi na natin kailangan na ipadaanan pa natin ng rolling pin. Yan. Bilugin na lang natin siya ng maayos. Mas gusto ko kasi sa kamay ko na lang siya paikutin. Kumbaga, sa kamay ko na lang siya bilugin. Isa dyan pa sa board. Kasi minsan nadikit pa yan sa board eh. So, paalsahin natin siya ng mga 1 hour. At, i-bake na lang natin. Okay? Preheated na po yung ating oven. Bale, 350 degrees Fahrenheit. At ito na po yung ating pandesal na umalsan na. So, yan. I-bake na natin siya ng 12 to 14 minutes. Yan, excited na ako kasi first time ko lang mag-bake ng may cream cheese eh. Ayan. Luto na po yung ating pandesal. Ayan oh. Uy, ang bango ng ube. Ayan oh, ang ganda. Tignan nyo naman. Ayan. Pero mainit pa ha. Excited si Denise. Pati ako na-excite din kasi nga sabi ko, first time namin gumawa nitong pandesal na meron siyang palaman na cream cheese. Patra si Denise. Ayan na. Dali. Pila tayo. Pila sila. Dito ka, dito. Ay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Pan. Ladies first na. Tulungan mo ako. Nilalagyan ko nito para hindi tuloy-tuloy yung pagluto niya kasi di ba mainit yung ating pan. Ating baking tray pala. So, yan. Kaangat na. Ano meron dyan? May cream cheese. Ito yung plain. May cream cheese yan na palaman. Tapos, itong anim, meron din. Pero itong anim, wala. Kasi, ano to eh. Yung in-slice ko lang siya ng 18 pieces. So, ayan no. Ang ganda ng pagka-bake. Ang bango ng ube. Ayan no. Oh. Ang ganda ng pagka-bake na. Sakto-sakto lang.
palaman kaya itong nakuha ko. Ayun, may palaman. Ayan o, musok-usok pa. Yan. Yan ang palaman. Parang against the light ito. Ayan o, yung cream cheese na palaman. Tikman natin. Kaso lang medyo mausok-usok pa. So, mainit. Hot? Sarap to sa ano? Kape. Sarap to sa Starbucks. Ang juicy mo naman. Naku, ang sarap. Ayan. Happy na lang bilhin natin bukas. So, itong recipe na to, para to sa request ni Eliza, Papa. Eliza ba yun? Yan yung kasama niya sa trabaho, si Eliza, tsaka si Maria Perez, na yung nag-message sa akin ng nakaraan na sabi niya, gawa daw ako ng video. Kasi, yung mga nakaraang videos, ang ginagawa ko, yung pinapakita ko lang na luto na yung tinapay. Pero sabi ko nga, may previous na videos na tayo na ginawa na yung plain din, tapos yung may cheese naman, diba? So, ayan, inulit ko lang para makita niyo kung paano ko siya ginawa. Kaya try niyo po ito, masarap. Masarap. Masarap siya. Very chewy. Mainit pa kasi. Ganun talaga kasi ano siya, maganda yung dough. Parang pwede na ibenta. Back to watching. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Huwag po sanang kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Bye, Bang Bang. Bye.